May tanong sa akin, Boss Ray, naka-receive po ako ng message na ito. Good day. We received a complaint filed against you for violation of Article 315, estafa, and Article 318, other deceits under Revised Penal Code of the Philippines. In response, we will visit the address as possible and will coordinate with the nearest police station in your area. Please coordinate with the police officers and barangay officials who will approach you to avoid any commotion. For further details, you may contact us immediately, NCRPO. Nung tumawag ako sa number, pinasa ako sa lawyer daw na nag-file at doon na po ako sinabihan na pag di ako nagbayad, sa kulungan daw ako magbabagong taon. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi na sa kulungan daw po kayo magbabagong taon pag hindi kayo nakabayad dahil daw po doon sa isinampang kaso sa inyo. Pero bago yan, disclaimer po muna, di po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago ho yan, batiin ko muna kayo ng Happy New Year, no? At sana po ay ma-celebrate po natin or mairaos natin, no, itong disperas ng bagong taon ng matiwasay. No, sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. So sabi niyo nga po, naka-receive kayo ng ganitong mensahe. We receive a complaint filed against you for violation of Article 315, estafa, and Article 318, other deceit, under the Revised Penal Code of the Philippines. Doon po muna tayo. Okay, so lagi naman ho yan, paulit-ulit, yan po ang panakot nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. No, yung sasabihin, meron kayong ginawang estafa at saka deceit. No? Paano ho nila napatunayan? Di po ba? Kasi ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi naman ho nagkakandak, no, ng credit investigation, verification at evaluation yung mga bugok na yan. Paano nila ma-check yun? Di po ba? Nag-fill out pa nga lang po kayo sa apps nila. Nagpapadala na kagad sila doon sa inyong e-wallet. Di po ba? So, paano nila na-check? Oh, sila tong may pagkukulang ta sa inyo ibabalik. Mga siraulo, di po ba? Yan ho ang mahirap pagka yung pamamaraan ng pagpapautang ay hindi tama. O, pati ho yung paniningil, nakita nyo, hindi rin ho tama. O, so, tuloy ho natin. In response, we will visit the address daw ho. O, ba't hindi nila gawin? Hindi na ho nila kailangan sabihin ito dahil kasama ho ito sa cycle ng paniningil. Yung pagbisita ho sa bahay. No? Pero hindi ho kagaya ng sinasabi nito. Diba? Tingnan nyo makikipag-coordinate na ho sila sa pinakamalapit na police station. O, ito ho Bakit sila makikipag-coordinate sa mga pinakamalapit na police station? Sige nga po. Para saan? Ang utang nyo po, sa kanila. Hindi naman dun sa mga pulis Diba? Tsaka hindi ho sila papansinin sa police station dahil unang-una, alam po ng ating mga kapulisan ang mga kawalangyaan at kataduhan yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Hindi ho tutungtong sa police station yan. Baka madampot yan. Di po ba? Sila ho ang pinaghahanap tapos sa inyo ibabalik. Di po ba? O ito pa isa. Please coordinate with the police officers and barangay official who will approach you to avoid any commotion. Ha? Paano magkakaroon ng commotion? Paano magkakaroon ng police na pupunta at barangay officials? Diba? Hindi ho trabaho yun ng mga police natin tsaka ng mga taga-barangay. Ang may trabaho ho ng pagbisita sa bahay, yung pong mga bugok at abusadong online lending apps na mga kolektor. Kung meron man sila niyan. Wala naman ho sila niyan. Kaya nga ho sila partner sa mga collection agencies Kasi po yung mga collection agencies
Yun, may kakayanan po yun mag field visit. Yung mga tanga na yan, wala pong alam yan. Marius, ang alam lang ho niyan, manakot, mangharas. Matatapang lang ho yan kasi ho, nakaharap dyan sa kanilang computer. Palabasin nyo ho ng bahay, papuntahin nyo sa inyo, baka mautal yan eh. Sus Marius naman, oo. Katatapang sa ano na. Tapos ito pa isa. For further details, you may contact us immediately, NCRPO. Bakit ko tatawag sa inyo NCRPO? Sige nga po. Hindi ho trabaho ng NCRPO yan. Di po ba? Malamang pinalalabas po nito, tinatakot kayo na kayo po may warrant of arrest dahil nga may final silang yung sinasabing 315 tsaka yung 318. Kalokohan ho yun. Hindi na ho tatawag ang mga taga-NCRPO o mga kapulisan natin para lang ipaalam sa inyo na meron kayong warrant. Discreet nga po dapat yan. Magugulat na lang kayo, dadamputin kayo niyang mga yan. May sira ulo talaga itong mga bugo may ito kasing mga bugo katabusadong online lending apps na ahente na yan. Mahilig manonood ng sine. Mahilig manonood ng pelikula. Puro kalokohan. Ito pa ho. Noon tumawag daw po kayo, sa number na yon, ipinasa kayo dun sa lawyer, na naghabla sa inyo. At sinabihan na dun daw kayo sa kulungan magbabago doon pag di kayo nakabayad. Bakit? Sige nga ho. Wala hong katotohanan yan. Tingnan nyo ho Unang-una, may complaint daw po ng final against you. Complaint pa lang eh. Bakit ho kayo makukulong agad? Sige nga po. Kung let's say, quote and quote, may katotohanan yung sinasabi nila na yan. Complaint pa lang ho yun. Hindi pa ho na-check ni judge yun eh. Complaint pa lang yung i-finayad nila. So yung pa, i-revisahin pa ho ni judge yun. Aalamin pa kung may probable cause yun. Sus Marius, halatang halata po na walang kaalam-alam itong mga bugo katabusadong online lending app sa batas. Diba? Una, pinatawag. Ngayon naman ho, pakukulong kayo. Magbabagong taon daw ho kayo sa kulungan. Kalokohan ho yan. Yung mga ganitong mensahe po, is pananakot lamang po para kultahin yung inyong isipan. Kasi pag nakulta yung inyong isipan, pagka ho kayo na nagpanic, gagawa ho kayo ng mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa. Kagaya ho nung tapal system. Manghihiram kayo sa mga kapatid ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan para lang ho makabayad sa kanila. Di po ba? Ito ho yung kinaiinis ko dun sa ibang mga nagko-comment po sa ating mga social media account na mga balasubas daw po yung mga nangungutang sa OLA, hindi marunong magbayad. Hindi ho. Gusto ho nilang magbayad, kaya nga ho napupunta sa tapal system. Di po ba? Kasi kung hindi nila gustong magbayad, babaliwalain nila yan. Hindi na mababao sa tapal system yan. Kaya ho nababao sa tapal system yan kasi may kagustuhan. May willingness silang bayaran. Di po ba? Kasi nga, winawalang ya. Yan ang dulot nung harassment tsaka yung pangwawalang yan itong mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps Yan ho ang epekto niyan. Di po ba? Kaya ito ho sasabihin ko sa inyo. Unang-una, huwag niyo hong papatulan yung mga ads na ipinalalabas ng mga yan. Okay? Pangalawa, kung gusto niyo manghiram talaga dyan, tatagan niyo ho ang sarili po ninyo. Dahil mga walang yayang mga yan. 2 days prior the due date, tatawagan na kayo niya. Pag natansya na hindi kayo makakabayad, pati ho yung ninakaw na contact details sa inyo, pati yun ho sisingilin. Sasabihin, co-maker. Paano naging co-maker? Hindi alam. O di po ba? Halatang halata ho na modus yung mga yan eh. Diba? Puro pangwawalang yan lang po ang alam. Doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, isang tabi nyo ho yan. Kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi nyo sila lulukuhin at babayaran nyo sila, isang tabi nyo. Mag-focus ho kayo dun sa kaya nyo pong kontrolin. Ano po ba yun? Yung buhay natin. Di po ba? Huwag nyong hayaan na may ibang tao na kumontrol niyan. Buhay ho natin yan eh. Mag-concentrate kayo sa inyong hanap buhay, sa pamilya nyo po. Bakit ba tayo naghahanap buhay? Di po ba? Sa pamilya po natin. O kagaya niyan. Mamaya po, di po ba? Magse-celebrate ho tayo. Sasalubungin po natin yung bagong taon. So, doon tayo mag-concentrate. Huwag natin pansinin yan, isang tabi natin yan. Nandyan na ho yan eh.
Di po ba? Ano pa ho magagawa natin? Di po ba? Pagtuunan po natin ng pansin is paano siya babayaran. Pero wag ho sa pamamaraan na tapal system. Ang pinakamagandang gawin po natin dyan is mag-focus tayo sa trabaho natin at pag-ipunan po natin. Ngayon, pagkaya nabayaran na po natin, wag na po natin silang utangan. Kasi po, pagkayan, nabayaran at inutangan po natin sila, parang gusto nyo talagang sumakit ang ulo. No? Wag hong ganun. Di po ba? Iwasan nyo talaga yung mga yan. Kasi wala naman idudulot na mainam sa inyo yung mga yan eh. Tsaka, dinadamay lang ho kayo niyan. No, sa paglilinis ng pera nila di umano. Di po ba? Nililinis lamang po ang pera niya mga bugok na yan eh. Kaya ho ganyan yan. Hindi nyo ba napapansin? Bakit kalahati na kagad ang kinakaltas nila? Kasi sa kanila hindi bale na malugi sila ng kalahati. Kasi nasa kanila yung kalahati, nasa inyo kalahati. Makabayad man kayo o hindi, nalinis na nila yung kalahati ng kanilang pera. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Basta muli po, yun lang.